Magandang umaga po sa ating lahat. Napagod po ba yung mga nag-praising? Okay po, very good po. Ano na po tayong date ngayon? October 17. Bukas po ay October 18, umpisa po ng ating nobinaryo. Kadalasan po kapag nobinaryo na ay wala na tayong pagkakataon na magkaroon ng sharing portion. Yung katulad po nung ginagawa natin ngayon sapagkat meron po tayong gawain na for 9 days, nagnunubena po tayo para sa kapistahan ng ating Divine Mercy. So, samantalahin po natin yung pagkakataon ngayon na huling araw bago sumapit ang nobinaryo hanggang sa anniversary. At baka po, susunod naman pong petsa noon ay eleksyon naman ng barangay. Baka po, hindi po natin alam kung kailan tayo ulit magre-resume. So, ngayon pong araw na to ay ibahagi po natin, wag po natin ipagkait yung pagkakataon na maibahagi natin yung ating pasasalamat, kahilingan, o ano pa man pong gusto nating ipahayag. May tanong nga po pala ako sa inyo. Kanina po ba na bago kayo pumasok dito, napansin niyo po ba yung inyong mga sarili kung kayo ay nakangiti? Po, sino po ba yung nakangiti nung pumasok po? Dito po sa Dambana. Meron po bang nakangiti? Okay, kasi daw po, yung daw pong nakangiti, ang ibig daw pong sabihin nun, yung pagpunta mo rito, nagpapasalamat ka na lang. Wala ka na daw pong hinihingi dahil nagpapasalamat ka na lang. Amen po ba doon? Okay. Yung daw pong hindi nakangiti, dahil ang nagtaas po, dalawa lang eh. Di po ba lahat po hindi nakangiti nung pumasok? Ganun po ba? Ibig po ba sabihin nun karamihan meron pang hihingin? Okay po. Kung ganun po, ipahayag po natin yung ating nasa sa kalooban natin. At saka nga po pala, pwede po ba na mga 1 minuto marap po kayo sa inyong mga katabi at itanong nyo po, kapatid, ano ba ang problema mo o ano ba ang sakit mo? Ipagdadasal kita. 1 minute po. 1 minute. Lumingon po kayo sa inyong mga katabi. Okay po. Naniniwala po ba kayo na ang pagdarasal sa kapwa mas malaki ang balik sa atin ng Panginoon? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Habang ako po ay hindi pa nagsisimula ang gawain, may mga kapatid po akong nalalapitan, nakakausap na, bakit ka ba napunta dito? Ano ba yung naging karamdaman mo? At ilan po sa kanila, nagkaisa-isa, hindi ko po sila sabay-sabay nakausap. Pero sa aking pakikipag-usap sa kanila, ay nagkakamuka kami ng naging dahilan kung bakit kami napunta rito. Ay dahil sa sakit na nerbiyos. Ano nga po ba yung sakit na yon? Saan nga po ba yung nagmumula? Sa paliwanag po ng doktor ay nasa pag-iisip, sobrang pagod, walang panahon sa sarili, pero hindi po sinabi ng doktor na walang panahon sa Diyos. Totoo po yun. Marami na po akong nakausap na doktor, pero walang nagsasabi sa kanila na kulang ka sa pananampalataya. Binigyan po nila ako ng mga laboratory request, CT scan, ECG, at kung mga ano-ano pa na tinitrace po nila saan nga ba nagmumula. Pero ako po talagang tumanggi na uminom ng gamot dahil alam ko na kapag yung gamot na ininom ko para roon ay hahanap-hanapin ko kapag hindi ko na ininom. Alam ko po yun, kaya tiniis ko po kung gaano kahirap ang mayroong nerbiyos.
Ano nga po ba ang isa sa mga sintomas noon? Sa akin po, ang naramdaman ko, sobrang pagkahilo, pananama ng katawan, panlalata, na kung iisipin ko yung laki kong ito, parang wala akong buto sa sobrang panghihina. Marami po akong, uminom po ako ng mga gatas, kumain ng mga prutas, masusustansyang pagkain, pero hindi rin po yun nawala. Hanggang sa ako nga po ay nagtibay sa dakong ito. Ang tanong po agad ko bang nakamit ang kagalingan? Hindi po. Hindi ko po agad nakamit. Kailan po? Mahigit pong 3 taon. Bakit po ganong katagal? Nung ako po ay nanahan na rito, ipinaisip po sa akin ng Panginoon ang salita na kilalanin mo muna ako bago ko ibigay ang iyong kahilingan. Totoo po na ako hindi na umasa sa doktor, hindi na umasa sa kahit kanino, kundi umasa ako sa awa at habag ng ating buhay na Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon pong umagang ito, sana po, sabi ko nga po, opportunity kung iisipin po natin, opportunity, kapag kayo po ay natatawag, handa man kayo o hindi. Hindi naman po kami ang tumatawag sa inyo kundi po yun ibinabahagi sa amin ng Espiritu na kayo ay tawagin. Sana po wag niyong ipagkait ang pagkakataon na kayo ay makatindig dito at ipahayag ninyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ngayon po gusto ko pong tawagin ang aking laging nakakasabay na lagi po kami nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay at buhay-buhay at buhay na pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kapatid na Nori Wala-Wala. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat kay Divine Mercy sa ating Ama. Pangalawa po kay Apo Kunching na kinalagdan ng ating Ama. Pangatlo po para sa mga wire, sa alagad, at sa inyong lahat. Ako po, ang naging sakit ko po, isasabihin ko lang po sa inyo, ay yung pong nervyos. Takot na takot po ako noon, halos hindi ako pwedeng matulog ng walang katabi, hindi ako pwedeng pumunta sa CR ng walang kasama, hindi ako po pwede ng walang kasama. Marami na ho akong napuntahan ng mga manggagamot, mga albularyo, kung saan-saan ho. Pero wala rin kagalingan. Na hospital ho ako, ilang doktor, pero wala rin ho. Ngayon po, matagal na pong yung pamangking ko, nakarating na po rito sa Divine, sa Banal na Dambana. Nasabi niya po sa akin nung una, Tita Nori, sumama ka sa akin kay Apo Kunching. Pero hindi po ako sumama. Sa ibang albularyo po ako nagpunta at kung saan-saan. Pero wala rin po akong narating. Ang sakit ko po ay lagi akong nanginginig, takot, ganun. Ito po yung nakuha ko sa una sa lahat, pagkukulang ko sa Diyos, na hindi ko na siya naalala. Lagi po akong naghahanap buhay, biyahera po ako. Lagi pong pag-uwi ko, aatupagin ko na po, may yari na ba? Kailangan makaalis na ako. Puro ho pera. Dala po ng ako po yung nanay at tatay at para po sa mga kapatid ko, ako po yung tumutulong sa kanila. Pero ang pagkakamali ko po, nag-aanap buhay ako, pero hindi ko po naalala Diyos. Alam ko sa inyo,
halos yung isip ko, kala ko mababaliw ako. Halos hindi, iba-iba po yung pumapasok sa isip ko. Nanginginig po ako. Ngayon po, nung pangalawa po, dinala po ako sa San Ildefonso. 15,000 na po ang nagbayad ako noon. Pangalawa po, babalik po uli ako. Binalik ko na po yung tao na manggagamot na yun. Kasi sabi niya, kaya daw ganun na ako hindi gumaling sa pagkakagamot niya sa akin. Dahil do po sa yung do bahay ko, may nakatanim na masamang espiritu. Kailangan maalis uli natin yung maganda ka uli ng 15,000. Di nag-awa, yung naman ng pera, yun hindi ko naman po pera. Po yung negosyante. Tamang may pera ka pero marami kang utang. Ganun pa man po, naganda uli ako ng 15,000. Sabi ko doon sa mga kapatid ko, hindi nyo lang nararamdaman kung ano yung nararamdaman ko. Bakit ayaw nyo akong dalhin uli? Ngayon, sabi nila, nag-usap-usap sila, kaya po kuntsing natin dadalhin. Pero, balik pa ho ako doon. Ang sabi ko po doon sa manggagamot, kulang pa ho yung pera ko. Sinugurado ko siya. Pero meron na po. Kumpleto na po ang pera, 15,000. Ang sabi ko, lang pa po kasi ka ako ng 4,000. Sabi ko gano'n. Nung pagdating po namin sa San Ildefonso, nasira pa ho yung motor ko. Ang sabi ko doon sa manggagamot, mababawasan pa ho yung pera ko dahil ho, nasira pa yung motor ko. Sabi ko gano'n. Kayong po, nung kinabukasan, nagpunta po ako doon sa kapatid ko sa Kulyanin. Sabi niya, nung mga kapatid ko, tsaka nung aking manugang, Tita Nori, doon kita dadaling kay Apo Conching. Huwag ka na kang magtampo kung hindi ka namin sinipot kahapon dahil ang gusto mo, magpagamot ka uli. Doon pang 30,000 na ho yun. Ngayon po, dinala po ako dito sa Divine. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Una po sa lahat, natuto kong lumapit sa Diyos. Pangalawa po, bagamat po't nagkakasala pa tayo, kumutao lang tayo, pero po, marunong na po ako humingi ng tawad. Kasi po nung panahon na yon, gawa ako ng kasalanan, pero hindi ako marunong humingi ng tawad. Pero po ngayon, pag po ako nagkakasala, sabi ko, Ama, tawarin mo ko. Nabigla po ako, sabi ko ganun. Marunong na po ako humingi ng tawad. At dito ko po naramdaman at nadama yung kagalingan. Bagamat po, hindi pa lahat ibinibigay sa akin dahil alam ko po may pagkukulang pa ako sa Ama. Alam ko po, kasi po alam niyo po yung pinaglalabanan ko po na isip, nilalabanan ko po. Sabi nga po sa akin ni Apo Conching, lakasan mo yung loob mo kasi kapag hindi mo nilakasan yung loob mo, lagi kang may sakit, sabi niya. Pero po lagi akong nagdarasal, bagamat may pagkukulang pa ako sa kanya. Pero dito ko po natagpuan lahat. Lahat po. Dahil po, nung araw po, lagi akong nakahiga. Ngayon po, nakapagtatrabaho na po ako. Nakapaglalaba po ako kahit sa lababo lang. Kahit na wala na akong kasama, pwede na akong maligo sa CR. Alam ko po na may araw, may takda na dito ko makakamtam lahat ang aking kahilingan sa pamamagitan ni Apo Conching. Alam po ng Ama ang isip ko, pinaglalabanan ko lagi. Ang problema ko sa mga kapatid, anak, alam ng Diyos na kahit may karamdaman ako, naglalabanan ko po lahat. Dahil po ako yung tumitingin sa lahat ng kapatid ko. Kung wari po, walang bigas, walang ganon, walang ganito. Ako po iyon. Sabi ko sa Ama, Ama, bigyan
bigyan mo pa ako ng bagong buhay. Alam mo naman po ako yung tungkulin ko sa mga anak, mga kapatid. Kaya po, sa lahat po ng nagpupunta rito na may karamdaman, dito po natin lahat matatagpuan sa Ama at kay Apo Kunching ang kagalingan. Dahil po hindi na po ako babalik at babalik dito kung wala po akong naramdaman. Alam ko po na may takda akong panahon at oras na tatanggapin ako ng Ama. Dahil pinipilit ko po siyang hanapin. Nung araw po kasi hindi ko siya hinahanap. Lagi lang pong pera, biyahe. Kaya maraming salamat po sa aking manugang at ako ay dinala niya kay Divine Mercy. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama, kay Divine Mercy at kay Apo Kunching na ang isip ko ay nag-iiba pero pinaglalabanan ko na talaga hong totoo yun. Nag-iiba naiiba ang isip ko pero pinilit ko pong paglabanan, awa po ng Diyos. Ayos na po. Inaangking ko na po ang kagalingan ko. Dahil po kanina, naglaba pa po ako bago pa po ako pumunta rito, kahit sa lababo lang. At nakakikilos na po ako. At sa bawat oras, kahit man lang ako alam naman ng Diyos na malaki ang pagkukulang ko sa Kanya. Pero palagi ang tinatawag ko siya. Kung nag-iiba isip ko, Ama, sabi ko, tulungan mo po ako. Na itong isip ko, huwag mong pabayaan pumasok ang masama. Ipagkaloob mo, Ama, na ipalimot mo sa akin itong lahat na ito. At bigyan mo po ako ng lakas ng loob na makayanan ko po ito. Kaya po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Ama. Kay Apo Kunching, paulit-ulit ko po sasabihin kay Apo Kunching, alam niyo po, nung minsan gusto ko pong tumulog kay Apo, pero nahiya po ako. Kasi po, nahiya po akong tumulog sa kanya. Sabi ko po, nanalangin po ako, hindi na po ako dudulog kay Apo Kunching. Basta nananalig ako sa pagmimensahe niya, sa pag-inom ko ng tubig, dito sa dambana at saka ding iniinom ko, ang lahat ay makakamit ko. Kaya po sa oras pong ito, nagpapasalamat po ako ng napakasobra-sobrang pasasalamat at ibinigay niya po sa akin ang kahilingan ko. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Sabi mo nga, ang kabataan mo, ang kalakasan mo ay ginugol mo sa hanap buhay at nagkulang ka sa paglapit sa Panginoon. Hindi naman po binibilang ng Diyos yung pagkakamali natin . Ang tinitingnan niya kung ilang beses tayong lumalapit sa Kanya. Matapos tayong bumagsak, ilang beses tayong bumabangon. Yun po ang mahalaga sa Kanya. Ngayon naman po, may katulad din pong karamdaman, pero ibang kaganapan naman ang nais po nating marinig sa kapatid nating si Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakarating din po dito sa pag-aya po sa akin ng isa ring nakarating din po dito. Pero siya po hindi po yata pinalad. Kaya nasa bahay po siya. At hindi po rin po yata makapunta. Pero pinipilit ko po siya na sabi ko, bumalik ka uli doon. At baka kulang pa yung pagpunta. Subukan uli. Sabi po niya, aanuhin lang niya yung katawan niya at sasama uli siya sa akin. Sa akin naman po, nung pagkapunta ko po rito, ako rin po nagpapasalamat sa Ama at
sa Apo Kunching dahil ako rin po ay nakaramdam din ng kaginhawahan. Ako rin po ay nagkaroon ng nervyos na matagal-tagal din po, mga kulang-kulang pong 1 taon, nayaya nga po ako dito at nung ako po ay magpunta dun po sa silid na yun, kinausap ko po talaga yung yung andon, yung alap andon. Nasabi ko po talaga pong humihingi po ako ng kagalingan. Pero ewan ko lang po, pero ako po habang nagdarasal po ako sa kanya, ako po tiningnan niya. Tinitigan niyo po ako na tapos bigla po akong ginanon para po niya akong inirapan. Sa loob-loob ko lang po yun, pero wala po akong napag-anuhan. So, sarili ko lang po. Nito po mga 3 days lang po, nakaramdam na po ako ng kaginhawahan. Tumayo na rin po ako dito sa harapan. At, ngayon nga po, ako po nawala na po nervous ko. Siguro po, mga ano na po ako dito, mga 4 na buwan ng mahigit. Nawala na po, tumaba na nga po ako ngayon Dati po nung po may nervous ako ako po medyo payat, pero ngayon po medyo tumataba na po ako, lumakas po ako sa pagkain. Dahil wala na po yung nervous ko. At ako nga po nagsiyam na rin po dito at kahit po once a week, ako rin po nagsisikap na makarating din po dito bilang pagpapasalamat po sa kanya, sa Ama at sa Apo Kunching. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat at ako po nakarating din po dito. Ayun lang po. Salamat. Maraming salamat, kapatid. Nung nagtanong po ako kanina kung sino po yung pumasok ng nakangiti, isa po siya sa nagtaas na nakangiti siya ng pumasok. Ano po ibig sabihin nun? Nagpapasalamat. Tulad ng sinabi po niya kanina, kahit magaling na siya, sinisikap niya kahit 1 beses 1 linggo makarating siya bilang pasasalamat. At yun po ang kalugod-lugod, higit na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay pakinggan naman natin ang mag-aalay ng awit sa atin. Si kapatid na Tita Irna at si kapatid na Annalyn po. Papuri po sa iyo walang hanggan. Muli sa pagkakataong ito, niloob mo na kami ay mag-alay ng awitin para sa iyo at para po sa aming mga kapatid. Napakadakila po ng Panginoon sapagkat habang nagpapasilitate po ang ating minamahal na kapatid, dinig na dinig ko po ang kanyang tinuran. Kapag ay tinatawagan, wag po kayong tumututol, tumanggi. Wag po. Ibig sabihin, ang tumawag po sa atin ay ang Ama. Gaya po nitong aming pag-awit, wala po itong ensayo, kaming 3 magkakapatid. Subalit kagabi pa po ito inuudyok sa aming mga puso. Siguro po talagang naramdaman ng Ama yun, sapagkat ang Ama ang nagbigay ng damdamin natin. Amen po ba? Kaya po, halika na mahal ko.
Sa tuwina nga po, pag umaawit ang aming guro, naririnig po niyo ang kanyang unang sinasambit. Huwag pong pakinggan yung ganda ng awit, kundi yung pong mga mensahe po ng awitin. Sapagat sino man po ang tumindig sa harapan, katotohanan ang pag-aalay hindi para sa tao, kundi para sa Ama. At bawat katapatan ng pag-aalay, ganting kapayapaan po para sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po ng tinura ng aming mahal na shepherd, dapat po ay kagabi pa to, kaya lang po wala po kaming naging islat. Napakarami pong nagbahagi. Bagamat tinura din po, ayun nga po na bagamat merong masakit sa lalamunan, subalit ang paghahari ng Ama ay siya pa rin naghari. Amen po ba? Kaya pupurihin po namin siya at para din po sa inyong lahat. Kayo po lahat, sabay-sabay po tayo kumari. At bigyan ng pag-asa at pagmamahal, pusong nagdurusa, iwasan ang pag-aalinlangan, lahat ng araw kita'y mamahalin. Sa lapit ng imping kamatayan, itanggi yaing pagmamahal, tulutang magtapat sa'yo hirap, lahat ng araw kita'y mamahalin. Sila'y lang at bigyan ng pag-asa at mamahal, pusong nagdurusa, iwasan ang pag-aalinlangan, lahat ng araw kita'y mamahalin. Sa lapit ng imping kamatayan, itanggi yaing pagmamahal, tulutang magtapat sa'yo hirap, lahat ng araw kita'y mamahalin. Sa lapit ng imping kamatayan, itanggi yaing pagmamahal, tulutang magtapat sa'yo hirap, lahat ng araw kita'y mamahalin. Lahat ng araw kita'y mamahalin. Huwag po kayo
mag-alala. Marami pong nakareserve. Maraming salamat po. Sabi nga po namin, bago kami tumindig, maghanda kayo ng 3 kahit hindi sila mag-more na more ang puso natin. Salamat po. Yung pong nakakaalam, pwede pong sumabay. Ano po? Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Lord, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Tita Nene. Lord, I come. Guro, gusto mo mag-join dito? Calling Guro. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Glory of blow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror clear, may our lives tell your stories. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory the flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory the flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Maraming Gusto niyo pa po salamat ba? po. Hindi, isa na lang po. Alam niyo po, para po ba kaming yung mga tupang inaalagaan? Habang ang aming guro, nado po sa malayo, naglalamigan ng aming mga paa habang nagbibit, habang kami maawi. Di po ba? Yung po kasi mensahe po yun. Kumbaga tayo po, pag ang apo kunching po nasa gitna, tayo po'y pinapastulan. Ganon din po kami, di pa kami mapawala ng aming guro. Talaga pong saan man siya naroon kung nandirito siya, patuloy niya kaming pinapastulan. Sa atin pong taga-subaybay through internet, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po sa pagtutok niyo sa ating
Daddy. I love you po. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang ligaya sa piling mo. Buhay ko ay nagbago. Sa lupa di ko na hinahanap kaya't ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Iwanan sa lupa, di ko na hinahanap pagkat kailangan ko si Kristo sa aking buhay. Ayun po, pwede po kayo sumabay. Ano man ang pangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyay